Magandang gabi, Pilipinas. Matapos magkaroon ng karamdaman nitong nakaraang linggo, naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang aktibidad ngayong araw. Kabilang narito ang pakikipagpulong sa Economy and Development Council at ang paglagda sa kauna-unahang National Digital Connectivity Plan. Iniutos din ng Pangulo ang pagtulong sa mga biktima ng lumubog na barko sa Basilan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Balik trabaho na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos magkasakit nakaraang linggo. Maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting at yun po at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon. Pinangunahan ng Presidente ang ikapitong pagpupulong ng Economy and Development Council sa Malacanang. Tinalakay ang pagtupad ng Philippine Development Plan at pag-abante sa digital connectivity. Nilagdaan ng Presidente ang kauna-unahang National Digital Connectivity Plan. Ayon sa Malacanang, layo nitong isulong ang digitally connected na Pilipinas. Itutulak nito ang mas malawak, mabilis, abot-kaya, ligtas at maasahang internet. Gagawin yan sa pamamagitan ng pagpapatatag sa mga regulatory framework na magbubukas sa maraming kumpanya at maghihikayat ng kompetisyon. Tututukan ng infrastructure investment katuwang ang public-private partnership. Itatayo sa mga pinakabalalayo at liblib na lugar at gagawing climate resilient o matibay daanan man ng sakuna. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na tulungan ang mga biktima ng lumubog na barko sa Basilan. Nasa 300 ang sakay ng pasahero ng ferry, 200 na ang nasagip, habang 18 naman ang namatay. Ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Mariing kinundena ni Pangulong Marcos ang nangyaring karahasan sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Nitong linggo, inambush ang sasakyang lula ni Aguac Mayor Ahmad Ampatuan. 2 sa kanyang escort ang nasugatan, habang patay naman ang 3 sospek matapos ang isinagawang manhunt operation. Kinukundena po ng Pangulo ang nangyaring yan at dahil sa kanya pong pag-uutos at direktiba, agad-agad din pong kumilos ang DILG, pati po ang PNP. Mananatili po na palaluwigin ng DILG at ng pamahalang ito ang peace and order. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.